Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang dahilan kung bakit tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay lumikha sa mga tao upang sumamba. Kaya sinabi niya sa Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Hindi niya nilikha ang mga tao at ang mga engkanto liban na lamang upang sumamba sa Kanya. Ang maraming mga tao na hindi nakakaalam ng tungkol sa dahilan kung bakit tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong iba't ibang pananaw kung bakit tayo nandito sa mundo. Maraming mga tao ang nagsasabi na nilikha tayo ni Allah upang magpayaman, maging kilala o kaya maglingkod sa kapwa nating tao. Subalit nalalaman natin na ang mga ganitong pananaw ay mali dahil maaaring nilikha tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala upang maglingkod sa kapwa nating tao. Subalit hindi ito ang kabuuan kung bakit tayo nilikha niya. At maraming mga tao na nakikita natin na nagagawa nila mga bagay-bagay na ito na sinasabi nila mga dahilan kung bakit tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit marami pa rin sa kanila ang hindi maligaya sa kanilang mga buhay. Hindi ba't maraming kilalang mga tao, hindi ba't maraming mga mayayamang mga tao ang hindi maligaya sa kanilang mga buhay at marami pa nga sa kanila ang nagpapakamatay. Ang tunay na kaligayahan ng tao ay nakakamit niya sa pamamagitan ng pagkakaroon niya ng maayos na pakikitungo sa Panginoon na siyang dahilan kung bakit tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung maalala ninyo, si Adan ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala upang maging tagapamahala ng kanyang mga nilikha. Ito ay isa sa mga uri ng paglilingkod ni Adan kay Allah subhanahu wa ta'ala at isang uri ng pagsamba para sa kanya. Subalit hindi ito ang lahat kung bakit tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nilikha niya tayo upang sumamba at gayon din ninanais niya para sa atin na sumamba lamang sa Kanya at sasamba tayo sa paraan na gusto niya. So kung nilikha pala tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala upang sumamba, paano ba natin malalaman kung paano tayo sasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala? At sa pagkakataong ito, sinabi niya sa Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, na nagsugo siya sa lahat ng mga pamayanan, ng mga propeta, ng mga sugo, upang turuan ng mga tao na sumamba sa isang Panginoon sa Kanya at umiwas sa mga Diyos-Diyosan. Ang sinabi na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapatunay ng kahalagahan ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang at pagsamba natin sa Kanya sa pamamagitan ng pamamaraan na ipinaalam niya sa atin, itinuro niya sa atin sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya ito ay nangangahulugan na hindi tayo maaaring mag-invento ng sarili nating paraan ng pagsamba. Hindi tayo pwedeng magtayo ng sarili nating relihiyon. Hindi tayo pwedeng gumawa ng sarili nating sekta. Ang pagsamba ay maaari lamang nating gawin sa pamaraan na itinuro niya sa mga propeta, na itinuro naman ng mga propeta sa atin. At kung titingnan natin sa panahon natin ngayon, napakaraming mga relihiyon ang naglipana, napakaraming mga sekta. At lahat sila ay nagsasabi na ito ang tamang relihiyon at ang iba pang mga relihiyon ay mali. Lahat sila ay nagsasabi na kami ang tama at ang iba pang relihiyon ay mali. Subalit sa dinami-dami ng mga relihiyon na ito, ang mga tao ay may iba-iba ding haka-haka ukol sa kanila. May mga tao na nagsasabi na kahit anong relihiyon na salihan mo ay walang problema. At ito ay mali dahil nga nag-iisa lamang ang Panginoon, nag-iisa lamang ang Diyos na dapat nating sasambahin. So paanong magiging pareho silang lahat? Kaya nga, napakasimple na batayan ng Islam kung sasabihin nito na sila ang tamang relihiyon dahil ito lamang ang relihiyon na nagtuturo ng katuruan ng mga propeta at ang Islam lamang ang relihiyon na nagsasagawa ng mga gawain ng mga propeta. At ito ang batayan kung bakit masasabi natin na Islam lamang ang relihiyon na tatanggapin niya Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng kanya sinabi, Inna dina indallahi al-Islam. Ang relihiyon para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Islam. At ito rin ang dahilan kung bakit walang tatanggapin na iba pang relihiyon si Allah subhanahu wa ta'ala liban sa Islam. Katulad ng kanya sinabi na وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Na sino man ang kumuha ng iba pang relihiyon maliban pa sa Islam ay hindi ito tatanggapin mula sa kanila at sa kabilang buhay sila mapapasama sa mga talunan. At ito ang dahilan kung bakit tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sumamba sa Kanya at
sasamba tayo sa Kanya lamang at sasamba tayo sa paraan na gusto niya at ang Islam lamang ang tamang pamaraan ng pagsasabuhay ng dahilan na ito kung bakit tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito pa ang maiksi nating talakayan para sa araw na ito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.